Siguro sa mga hindi taga Davao dyan, hindi pa nakapuntang Davao City, hindi nakatira sa Davao City, at sa mga kakabukas lang ng kailang mga ano no, mga social media apps no. So siguro nagtataka ho kayo kung bakit kaya itong mga taga Davao City ay malakas ang loob, confident na sabihin no, mataas ang confidence na sabihin maghiwalay no or makipaghiwalay sa Pilipinas no, ang Davao City, like magkaroon ng sariling bansa, tapos magkaroon ng sariling nationality no. So maaaring tawagin kaming ano dito, Duterte country. At tapos ang tawag sa mga citizens naman ay mga Duterteñans, so di ba? So bakit kaya no? Bakit kaya? Siyempre bilang taga Davao, ako I can speak for myself as Davaoenyo. Siguro 10 ng mga taga Davao no. Where millions naman 1.8 million ang population sa Davao City, pero at least sa mga 10 ka siguro ka Davaoenyo diyan, meron akong kaparehas ng thoughts na bakit kaya natin nasabi na need na nating umalis sa Pilipinas. Ibig ko sabihin makipaghiwalay no, bumukod bakit natin na kumpiyansa tayo na makasurvive tayo without even asking help from Manila, or ibig sabihin hindi na kailangan ng gobyerno ng pang-gobyerno nila, kasi kurakot din naman ang gobyerno ng Pilipinas no. Kurakot din naman, walang maasahan yung mga congressman gagawa ng mga batas kuno kunyari no para protektahan ang mga mamamayang Pilipino, pero ang batas na ginagawa nila ay para lang sa kanilang mga sariling kapakanan at sa kanilang negosyo at pamilya at sa kanilang kapangyarihan. Anyway, so itong Davao City no, sa sinasabi nga nilang bundok, probinsya, walang mall, basta pangit lugar ng kung ano pang mga mga kasiraan no, sa Davao City. Pero tayo mga taga Davao, natatawa tayo sa kanilang mga pinagsasabing ganon, kasi hindi naman totoo yun. Kabaliktaran nga doon no, Davao City nga pinaka safety, pinaka peaceful na lugar and mayaman. So komportable tayo na mga taga Davao, or ano tayo no, baga ano tayo, kumpiyansa tayo na uusbong, yayaman, lalago bilang isang syudad, Republic of Davao City. Alam niyo bakit? Kasi nga ang lawak ng lugar ho natin. We have 2,444 hectares or square meter. Basta ang buong Kamaynilaan times 3.5 mo yan. So yun ang kabuuan ng ano, lawak. Kung nalalakihan ka na sa NCR ngayon, Kamaynilaan, what more ang Davao City na more than triple. Sobra pa sa triple no, ang laki ng Davao City sa lugar na yan, sa rehiyon ng National Capital Region. Ito mga nakita ho niyo ng mga buildings, establishments, mga commercial areas. Ito mga nakita ho nyo dito ng mga ito ay urbanization lamang na napakaliit lamang ito na nakuha no, or na-urbanize na sa lugar ng Davao City. Siguro nasa mga 1/8 lang, itansya ko, hindi pa nga siguro umabot ng 1/8. Kasi ang dami pa naming mga lugar dito sa Davao City na hindi naman siya public land, pero ano siya no, bulubundukin pa siya, empty, hindi siya empty na mga ano na, may mga tanim naman no. Kaya nga mayaman ang Davao City in terms of GDP, kasi yung mga bundok na pinagtatawanan ng mga taga Luzon, sabihin natin, at ng ibang rehiyon ng Visayas at ng Mindanao, yung mga pinagtatawan ng lupain ng Davao City na bulubundukin. Sabi daw kasi ano lang, kunti lang naman ang syudad ng Davao City, sa land area lang naman sila malaki. Yung the rest of their land wala nang kwenta. Oo, 'di ba? So anong walang kwenta? Ang daming ang durian. Ang daming kakao, ang daming mga gulay, mga pananim, pagkain, no? Mga gulay, prutas. So paano mo nasabing walang kwenta, 'di ba? Yung mga bulubundukin namin na area dito sa Davao City. So 'yun ang rason bakit kami mga taga Davao ay kumpiyansa kami na magkaroon ng kasarinlan mula sa pananakop ng mga politicians sa Greater Manila, sa imperialismong Manila. Oo. So bakit namin bakit kami komportable or confident? Kasi nga kita mo to, ang lawak pa ng lupain ng Davao City, ang dami mo pang pwedeng pagtamnan ng inyong mga establishment dito. In fact, dito nga ngayon sa Davao City, merong 204 hectares na i-develop itong Ayala. Ayala Land Company Corporation. So matatagpuan ho 'yon sa may bandang south part of Davao, no, southern part of Davao. So that's Toril. So 204 hectares, ang taas no, I mean ang lawak no. So pag yun ay natapos, ilang years ba tatapusin yan? Mostly no, mga 3 years. So sino ba ang may kinabang dyan? Mga taga Davao no? Siyempre may mga job opportunities ho yan. Siyempre may mga eskwelahan tayo dito, meron tayong Malayan Colleges. Ganyan yan, Malayan Colleges.
Meron tayong University of Mindanao. Ang daming university sa Davao City na mga galing, no? So lahat yan nagpo-produce ho sila ng mga professionals, no, every year. So yung mga professionals sa yun, hindi naman yun lahat mag-a-abroad, hindi naman yan lahat ay pupunta sa ibang bansa para magtrabaho. Kundi ang iba ay dito muna kukuha ng mga experiences sa Davao City. So good thing kasi marami tayong mga job vacancies and job opportunities, no, lalo na sa hospitality industry, no, hospitality management industry. So ibig sabihin nun yung mga hotel, restaurants, mga resorts, no. So meron tayo yan sa Davao, marami, lalo na sa may Samal. Kita niyo yan, Samal Island yan, no. So dyan, marami dyan mga high-end na mga beach resorts, private resorts. So hindi siya yung kagaya sa Boracay na libre mo ma-access ang seashores, no, shorelines, kasi may mga ano talaga siya, may mga nakaharang na pader. In some point hindi ko siya gusto ko yung gaya sa Bohol, Boracay na talagang pwede mong enjoyin, no, yung pinaka seashore shorelines. Pero ito sa Samal namin ay talagang ano siya, no, private island talaga ang Samal. At siya ang may pinakamalaking the largest island resort, parang ganun. Anyway, so balik tayo dito sa lupain ng Davao City. Iikot ko lang yung camera ha para makita niyo talaga yung landscaping ng Davao City. Meron tayong mga bulubundukin at meron tayong mga flatlands, lowlands. Actually, ang pinaka lowlands, maliit lang ang lowlands area ng Davao City. Ito na yung downtown area. I mean, hindi din matatawag na downtown area, pero sabihin na natin na doon sa may pinakabunawan. I mean, Lasang, no, boundary ng Panabo City, Davao del Norte, hanggang sa may Toril. So hanggang sa may Toril, iikot natin yung camera saan yung barangay Toril or Toril District. Diba? Oh, yan yung mga lowlands sa ito. Downtown area pa ito. Talomo District, Poblacion District. I mean, Talomo District, District 1, Likong Pulong, diba? So, ito na yung mga lowlands area ng Davao City na kaya nga binabaha kami dito kasi nga sea level kami dito. Kapag umulan, high tide ang dagat, siyempre, aatras yung tubig, no? So, wala na silang exit, kundi, ayun, the water always finds its level. So, asan yung mga mabababang lugar, mga catch basin. So yun, doon pupunta yung tubig. Kaya pag nag-low tide din naman, tapos may sikat na ng araw, mag-evaporate yung tubig. So wala na rin ulit yung baha. Anyway, so yun yung mga lupain ng Davao City. Yan, kita nyo yan. That's Toril. Diyan itatayo yung 204 hectares na mixed-use development ng Ayala Land Corporation. Ang galing no? Napakalaki nun. So hospital, university, shopping mall, residences, condominiums, hotels, at kung ano pa, no, mga simbahan, mga sports complex, o ano pa ba, mga basta napakaraming pwedeng gawin sa lugar na yan, sa mixed-use development. So far, yan yung pinakamalaking business districts and mixed-use development sa Davao City pag nagkataon, no. So that's 204 hectares talaga siya. So wow, walang sinabi ito si Davao Global Township, yan, na 23 hectares ng Sibulan Master collaboration with Villa Abrilje family. Wala sinabi yung natin, yung ating Aswila Cove, no, na pinuntahan nung nakarang araw na 22 hectares or 23 hectares. So far yung dalawa na yun nabanggit ko ang siyang pinakamalaking mga township dito sa mixed-use development dito sa Davao City, Aswila Cove tsaka ito. So this time, yan, nag-groundbreaking na sila nung nakarang araw dun sa may Toril, Marapangi, Barangay Marapangi, Toril. So ang galing, no. So sabi ko sa inyo, Toril pwede na maging syudad yan, pwede na humuli sa Davao City. So yun lang, at maraming thank you, no, sa mga nanonood dyan. Yun lang sasabi ko lang, bakit komportable ang mga Davao, mga taga Davao, bakit confident kami, bakit kumpiyansa, malakas ang loob namin na magsabi na hihiwalay na kami, bubukod na kami sa Manila or bubukod na kami sa Pilipinas. Kasi nga Duterte ang namin, pinakauna dyan, Duterte ang magiging presidente ng Davao. Pangalawa, mayaman ang Davao in terms of agricultural products. We have rice, we have banana plantation, we have cacao, we have export quality of durian, cacao, basta lahat may pinya kami dito, saging. Ano pa bang kailangan mo? Isda, syempre, mataas ang mataas ang produksyon ng isda namin dito. Meron nga kaming fish port sa Toril, Poblacion District Toril, di ba? So, yun, Davao City, mayaman kami dito. Isipin niyo lang ha, ito pa lang yung urbanization ng Davao City, napakaliit pa lang. I mean, malaki na siya ikumpara sa iba, pero kung i-compare natin sa ratio ng land area ng Davao City, so hindi ito umabot ng 1/8, sa totoo lang, yung urbanization. Diba? So napakalit pa lang yan kung tutuusin. So diyan pa lang ha, yan pala may nakikita ho natin ng mga urbanization, pero mayaman na ang Davao City. Pasok ko tayo sa top 5, no. We have the
powerhouse ang Davao in terms of asset, GDP. So Davao number 1. I mean number 5, rather. So ano na tayo, no? Number 5 wealthiest city in the Philippines, next to Quezon City, City of Makati City, City of Manila, and Taguig, tas Davao City agad, di ba? So what more kung lahat ng lupain dito sa Davao, sabi natin mga kalahati, no, ng land area ng Davao City nagiging ganito, di ba? Nagiging ganyan, no, matataas sa mga gusali, may mga hotels, buildings, mga ganyan, no, commercial areas, mga mixed use development properties, di ba? Mga financial hubs, mga BPOs, mga factories, ano pa, yung mga factories, no? So isa yan sa makapagpataas ng GDP ng Pilipinas, I mean ng bansang Davao. Hindi yayaman ang Davao City. So itong mga taga Luzon and Visayas and some part of Mindanao, magsisisiyan sila bakit hindi sila naging residente ng Davao, bakit hindi sila naging citizens ng Davao. Sana tuloy makikinabang sila sa libreng sakay, libreng hospitalization, libreng eskwela, ano pa, libre halos lahat, libreng tubig, libreng kuryente, parang Singapore ba? Singapore, parang Brunei. Gagayahin ng Davao City ang Brunei. Alam niyo bakit hindi malayong magiging Brunei the second itong Davao City? Alam niyo bakit? Kasi ang Brunei dry country sila, walang alak doon, bawal, walang yosi. As pagkakaalam ko, bawal ang yosi, bawal ang alak. Pero libre lahat, libre ang gasolina, libre ang eskwela, lahat, no? So magiging ganun sa Davao City. We were going to live as one. Yun. Ang maganda sa Davao City is open country kami. Yun nga lang, mahigpit, no? So di ba, ang ganda, no? Pag magiging ganun yung Davao City, magiging ganap na bansa. Hihiwalay sa Pilipinas. So makakatakas kami sa mga kurakot, sa mga buhaya. Ang meron kami dito, agila. Yun. Walang buhaya sa Davao. Meron literal na buhaya doon sa Crocodile Park. Pero hindi buhaya na kagaya la Martin Romualdez Saldico, Bongbong Marcos, no? Nabangag. So ang ganda ng magiging hitsura ng Davao City. So komportable ang mga taga Davao. Ganun tayo kakumpiyansa na hihiwalay sa Pilipinas kasi alam nating kaya yan, nating umasinso. Lalago pa, yayaman, no? So just look at Singapore. Mahirap nga sila na nagsimula, no, as a country, samantalang tayo mayaman na tayo. Na partida, under pa tayo sa sistema ng panggobyerno ng Pilipinas na kurakot nga. So thank you for watching. Bye bye. Indingats.